Yan si Harry Roque, ginagamit ang issue, ang kaso ng mga Duterte para pagtakpan yung sarili niyang kasalanan, yung involvement niya sa Pugo. Pinalalabas, pinipersecute yung mga Duterte at kasama na siya doon sa mga pinipersecute ng Marcos administration na bangag. So, paliit ng paliit mga kababayan ang mundo na tinatakbuhan ni Atty. Harry Roque. Sigurado susunod siya mga kababayan na masisilo, mahulog sa kamay ng batas with General Torre promising na sabi niya ang utos niya sa kanyang mga tauhan, paramihan tayo ng huli. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger from Albay. So pag-usapan natin mga kababayan si General Torre kasi malamang sa malamang lalong hindi makakatulog ngayon si Atty. Harry Roque. May challenge sa kanya, may hamon na sa kanya yung kaupo pa lang na Chief PNP, ang astig na General Nicolas Torre. Yan ang sabi dito sa balita. Nicolas Torre dares Harry Roque to face human trafficking case. Yang sabi pa naman po ni General Torre, ang utos niya and policy niya sa kanyang mga tauhan, paramihan daw ng huli. You see? Remember, paramihan. New PNP Chief Torre makes drug arrest a performance metrics. Sabi ng post ng Marcos Defenders Worldwide Unlimited, congratulations General Torre, bakit kaya may takot sa iyong senador? Nangansya ko. Sabi dito, hiling ng mga DDS, tutupadin ni PNP Chief Nicolas Torre, paramihan ang maaresto, ipapatupad sa mga kapulisan upang masiguro ang epektibong presensya ng batas. Kaya po yan mga kababayan, siya mismo yung pinili ng ating Pangulong Bongbong Marcos para yung hamon mga kababayan ng mga DDS ng kampo ng mga Duterte na laging sinasabi nila, bumalik na niya ang problema sa droga, hindi na safe yung mga kalsada. Kaya ang utos ni General Torre, mga kababayan, paramihan ng hulian niya ngayon. Yan ang ating metric sa performance ng ating mga kapulisan. Sigurado mga kababayan, magpapaunahan yung ating mga PNP members sa paghuli ng mga wanted persons. At number 1 dyan mga kababayan, sa high profile na magiging susunod na trophy ni General Torre, si Harry Roque, may pasabi na siya. Sabi natin, oy, Atty. Harry Roque, itodo mo na ang pangangadyaw. Habang may panahon ka pa na magsayaw-sayaw, isayaw mo ng todo yung bangag, 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 ngiwi, 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 butod, butod, butod. Kasi po, maabot ka, pasa saat maabot at maabot ka ng mahabang kamay ng batas. Tulad ni Arnie Tevez. Si Arnie Tevez po, ayun, after 2 years na pagtatago, mga kababayan sa Timor-Leste, sinundo ni NBI Director Jaime Santiago. Another former PNP member is PO4, former judge, sharpshooter pati po. O diba mangiyak-ngiyak si Arnie Tevez nang pumarap sa media at makausap yung kanyang nanay. Lumambot mga kababayan. Hindi siya lumambot. Doon pa lang mga kababayan sa East Timor, hindi lang pusas yung inabot ni Arnie Tevez. Dinadinahan pati yung paa. You see? Malamang yun din mga kababayan ang magiging kapalaran ni Harry Roque. Kaya habang hindi ka pa nahuli, nandyan ka pa sa proud na proud, todo kantsaw si Harry Roque. Mga kababayan doon sa Dahig, kasama si Sara, si Marcoleta, si Robin Padilla, si Amy Marcos, si Sara Duterte. Buwelo sa pangangantsaw. Kasama si Marlica, ngiwi, 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 butod, 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 bangag, bangag, bangag. O ito si Harry Roque. Sabi niya, basti Duterte kay Amy Marcos, di kita binoto.
Pinagsisiksikan mga kababayan. Jaime Marcos yung kanyang sarili sa mga Duterte. Si Baste, sabi ni Harry Roque, pakakita kay Jaime Marcos, parang kang sinabi, di niya kita binoto. Yan o, pakinggan ninyo mga kababayan si Harry Roque. Ng tanghalian, matapos ng programa, hay nako, nando naman si Vice Mayor Baste. Alam niyo ba ang bunga na sinabi ni Vice Mayor Baste kasi late siya dumating? Oh, di pa rin kita binoto. Kinakausap niya si Senator Jaime. Number 14 ka sa Davao, di ka pa rin binoto sa Davao. Pero okay lang tayo, okay? Tapos, alam mo, magaling naman si Jaime Marcos magdala ng kritisismo. Dinidedma lang niya. Tapos, syempre, nagkakarinyo. Ikaw talaga, Mayor, ha? Di mo na ako talaga pinatawad, di mo na ako binigyan ng chance, ha? Pero Inaga pala ni Jaime Marcos kasi wala siyang mapuntahan ngayon. Ano ba? Ano? Diretso si Mayor Basti talaga. Hindi kita binoto. Grabe talaga, no? At syempre yan ay kaharap si Ma'am Elizabeth, yung kanyang mami, at saka si VP Sara. So diretso talaga si Vice. But in fairness to Sen. Jaime, she did not lose her composure. Kumbaga, tanggap niya yung galit ng pamilyang Duterte dahil nga naman sa ginawa kay Tatay Digong na nakakulong dito sa dahig dahil sa pagigipit na ginagawa ng pamilyang Marcos. No? So naiintindihan naman niya siguro yun na kung ang kapatid naman niya ipinadala sa kulungan din ng mga Duterte, siguro maintindihan din niya kung bakit magagalit ang pamilyang Marcos sa Duterte. Pero ngayon kasi, ang talagang gumamit ng kapangyarihan para makidnap ang Tatay Digong at maging mawala sa Pilipinas, mawala sa eksena ng politika ng Pilipinas, ay ang pamilyang Marcos. So, matatanggap naman ni Jaime Marcos yung galit, kumbaga, lalong-lalo na ng bunsong anak ni Ma'am Elizabeth at saka ni PRRD na si Mayor Baste. Ilan lang yan sa mga behind the scenes. Ayan si Harry Roque, ginagamit ang issue, ang kaso ng mga Duterte para pagtakpan yung sarili niyang kasalanan, yung involvement niya sa Pugo. Pinalalabas, pinipersecute yung mga Duterte at kasama na siya doon sa mga pinipersecute ng Marcos administration na bangag. So, paliit ng paliit mga kababayan ang mundo na tinatakbuhan ni Atty. Harry Roque. Sigurado susunod siya mga kababayan na masisilo, mahulog sa kamay ng batas with General Torre promising na sabi niya ang utos niya sa kanyang mga tauhan, paramihan tayo ng huli. Sabi ni General Torre, Harry Roque is a lawyer niya. He should face his case because this is not a case that you can bring to the streets or to rallies. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the court, sabi po ni Torre. I would like to say that this is a valid case pending before our courts. I think it is prudent for the other accused to just surrender themselves. Ayan po mga kababayan, pakinggan natin yung sinabi ni General Torre. You are highly regarded po sa pag-aresto po sa mga high-profile cases. Meron pa po tayong isa yung sa warrant of arrest na issue ng Pampanga Court over human trafficking dun kila Cassandra Ong and Harry Roque. What's your mandate on this? And ano po yung mensahe nyo sa kanila? Aba, naka 2 over 51 na kami. May 49 pa. Kaya medyo mahaba pang labanan to, mahaba pang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa 2 days ago. Kaya 2 over 51, may 49 pang natitira. So I just really, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque, harapin niya. Kasi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So I think it is but prudent for the other accused to just surrender themselves. May 2-3 kaso kasi ito eh. Ang iba naman is
bailable naman eh. So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung sa human trafficking na warrant, di pasensya kayo. Talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang isa o dalawa lang ang dyan. At hindi lang kung ano-anong mga kaso. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed. And it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient. So that information will be filed on them in the proper court. And the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Sir, singit ko lang po. Kumusta po yung plano na makipag-coordinate tayo sa Interpol on Harry Roque po? Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is cancelling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya rito sa Pilipinas. May we hear now from Mr. Jun. Atty. Harry Roque, susunod ka na. Sabi ni General Torre, marami pa rin anya. Dalawa pa lang yung nauli namin nga co-accused ni Harry Roque. 51 anya yon na mga personalities. So 49 pa, kasama doon sa 49 si Harry Roque. Ito yung mga statements ni General Torre kanina. Sa ilalim ng aking pamumuno, actions will be rewarded. Hindi sapat ang pogi points. We will reward those policemen who will work hard on our 3 pillars. Respond to public safety, unite and uplift the moral of your fellow public servants, and hold yourself and others within the ranks accountable. I challenge every member of the PNP to be louder than me, not only in words but also in action. When you are doing extraordinary things for the people, you deserve to be heard and recognized. Ganon mga kababayan. Kaya siguradong high moral ngayon ang buong hanay ng PNP. At excited silang tugisin. Mismo sa pamumuno at mismong gagawa niyan, si General Torre ang susundo. Siyempre, mauna yung mga tawa ni General Torre sa susubaybay doon sa pinagtataguan ni Harry Roque. Kaya bang nagagawa mo pang mangantyaw, itudo mo na yung bangag-bangag-bangag. O diba? Ayan si Atty. Harry Roque, naging parang bata na, naging isip bata na po. One more. Yung magnanakaw ng bike ko, balik yung bike ko, mga buisit! Meron lang sa kanto, nilakawan yung pa ako, mga walang yay, balik yung bike ko, balik yung bike ko, balik yung bike ko! Bike ko! Naging isip bata na po, na nasiraan na yata ng tuktok sa kakaisip kung saan siya magtatago with the appointment na bagong PNP chief, si General Astig Torre. Kahit magtago sa ilalim ng lupa, kaya niyang hulihin tulad ni Pacquiao. Ginamitan po ng makina na kayang i-detect yung heartbeat. Kahit heartbeat ng palaka. Hindi lumusot yung pagtago po. Tinanong si Sara Duterte kung saan daw si Pacquiao. Nasa langitan niya, kahit nagtago na po sa langit. Ayun, nakabalik sa lupa, mga kababayan, si Pacquiao sa galing ni General Nicolas Astig Torre. O diba? Pero nagamon pa siya. Subukan na anya ninyo akong ulihin. Subukan daw siyang kidnapin. Kasi ang tawag nila sa arrest, tulad ni Digong, inaresto po ng Interpol, kidnapping. Si Arnie Tebes, ganun din ang tawag niya. Kaya sabi ni Harry Roque, subukan na niya ninyo akong kidnapin. Yan si Roque, Kung kababayang Pilipino, Senator, Congressman Arnie Tebes. Ay, naamon ko sila, subukan niyo akong kidnapin dito. Pakukulong ko kayong lahat, okay? Yes, narinig ko yan. Ayan. So lalabanan natin ang mga bangag-bangag, mga ngiwi-ngiwi, and Butod. yes. Abangan niyo po, bago umalis si
Lady Draga, maharlika dito sa Dahig, maglalabas na ang MTV na Bangag, Ngiwi, and Butod. Choreographed by Alvin. May lalabas na video. MTV daw ng ngiwi, butod, bangag pa. Nanging mga isip bata na po sila dahil sa stress, dahil sa tindi ng problema, patong-patong na problema na kanila pong kinakaarap. And kasama itong si Marlica na tinutugis na po. So matatapos na po. Ang malapit na po na matapos yung kanilang kahibangan. Ngayon, yung isa pang DDS mga kababayan na artista, si Mo Caozon, sige post ng there will be a day of reckoning. Ayan ang post niya mga kababayan. Patama sa Marcos administration. Yung sinasabi po ninyong day of reckoning, hindi yan bagay sa Marcos administration, sa ating Pangulong Bongbong. Bagay siya kay Digong at kay Sara. A day of reckoning na sinasabi ninyo, ito nang nangyayari mismo sa inyo. Kay Digong, kay Sara, may panahon talaga ng paniningil kasi umutang sila ng buhay ng tao. Kaya nga nasa Dahig, nasa ICC. Kasi po, may day of reckoning. Yung hustisya na ilyosib, mga kababayan, nung administrasyon ng inyong Tatay Digong, o ngayon na po, it's happening. Umaharap na po sa hustisya si Digong. At yun din ang mangyayari kay Sara Duterte at kay Harry Roque. Kaya itong day of reckoning na sinasabi po ninyo, para ito sa inyo, hindi para sa Marcos administration. Kasi walang inapi po yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang inagrabyado. Ang may inagrabyado po, yung mga amo ninyo. Yan ang malinaw po. Malinaw yung sabi ni General Torre, yung utos sa kanya ng ating Pangulo, just do your job. Ganon. Yan yung speech ng ating Pangulo. The men and women of the PNP Police General Nicolas D. Torre III. Your assumption of command comes at a time that calls for clarity, for courage, and for conviction. These challenges that we face are evolving. We have transnational crimes, cyber threats, extremist violence, and even police misconduct. At the same time, the opportunities to earn trust and improve public service have never been more reachable. Your leadership will help define what kind of police force we continue to build. One that acts with precision, responds with compassion, and stands as a pillar of accountability. Hamon ko sa iyo, panatilihin mong malinis at marangal ang hanay ng ating mga kapulisan. Bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ng hustisya sa lalong madaling panahon. Paigtingin din ninyo ang presensya ng kapulisan sa mga lansangan. Siguruhin mas maraming pulis na umiikot sa mga kalsada at nagbabantay sa ating mga komunidad, lalo na sa lugar na madalas ang krimen at kaguluhan. Kapag kailangan ng taong bayan, dapat may pulis na agad nagre-responde. Iparamdam natin sa mga Pilipino na may pulis na handang dumamay at pagtanggol sa kanila sa lahat ng oras. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at mga drug lord. Patuloy din kayong magmatyag sa ating mga komunidad para kahit ang small time ng mga drug dealers ay wala ring ligtas. Hindi dapat natatakot ang estudyante o ang mga manggagawa, motorista, magulang na maglalakad sa kalsada umaga man o gabi. Bilang alagad ng batas, inaasahan ang buong kapulisan na kumilos ng marangal, maglingkod ng katapat at maging sandigan ng ating mga kababayan. Iwasan ninyo ang paggamit ng pribilehiyo para sa pansariling benepisyo. Maging instrumento kayo sa katuwiran, kapayapaan at kaunlaran. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. Let your badge be your daily pledge, not to command,
but to serve with integrity. Let every decision uphold the law, and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. This change of command ceremony is a renewed promise, a clear mandate to champion peace, to serve with honor, and to move our nation forward with dignity. Together, let us shape a bagong Pilipinas where every citizen is disciplined and obeys the laws, where every police personnel is a role model worthy of trust, of respect, and where the standard of keeping our people safe is high. Maraming salamat at mabuhay ang PNP, mabuhay ang bagong Pilipinas. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow Zero, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.